Hello guys, good morning. I'm back. So, katapos lang natin maligo. So, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung ganito yung naalala ko, na miss ko yung buhay probinsya namin. Pag ganitong umaga, papasok ka doon sa bukid. At syempre, minsan sa probinsya kasi guys, nung panahon na natin noon pa, mga 1990s, yung mga nakakaranas, nakaka-relate nito. So dahil sa hirap ng noon panahon guys, bali wala tayong noon, di ba? Bihira lang makapag dati ng mga tinapay pandesal, kung hindi ka makapunta dun sa bayan o sa kuan, kasi medyo yung mga store dati medyo malayo-layuan din. So ganito guys ang ginagawa namin nung panahon namin, yung mga nakaka-relate yan, yung mga 1990s kasi millennial, so hindi nila nakita ito. At syempre gusto ko lang i-share kung ano yung buhay namin dati, na bago pumasok sa bukid, magtanim ng tabako, palay, mais, mani, at yung pwedeng itanim na pangkabuhayan sa amin sa Ilocos. So baling ginagawa namin guys ay siyempre magtimpla ka ng kape, then lalagyan natin ng kanin, di ba? So mga yung nakaka-relate diyan. So guys, kung may bahaw ka, di ba? Ganito ang ginagawa namin, lagay natin dito sa kape. Ayan. Ito na yung pinaka namin dati. Ganito ginagawa namin. So shout out sa mga nakaka-relate diyan. Hindi ko ipag-ano to guys, so, ikakahiya yung ganitong naranasan ko sa buhay sa aming probinsya, kasi hindi naman kami mayaman. Lalong lalo na pag guys, yung naulan, di ba? Tapos pag dating namin sa pag sa uwi ng eskwelahan, ganon, siyempre gugutom ka galing school, uwi ka ng alas 4, ganon. Tapos kape, then pagkatapos magkape, lagyan mo ng baho kung may baho kayo, then pasok ulit sa kukuha kami ng pagkain ng mga baka, ganon. Ganon kasi yung sa amin guys, social yung mga baka sa amin. Yung ipapastol mo na nga, tapos kukuha ka pa ng pagkain nila sa gabi. Lalong lalo na pag naulan, ganon, ilalagay, isisilong mo yon kasi mahina yung yung baka. So yun guys, at ganon lang yung mga sinishare ko lang, yun yung buhay ni Mek dati. Hanggang ngayon ganon pa naman, kasi ang pinagkaiba lang, nandito tayo sa ibang bansa. Pero dati nandun tayo, galing tayo sa farmers. So yun guys, at mamaya lang at so ito guys, buhay probinsya, di ba? Kasi ako naman, hindi naman tayo namimili ng kung ano yung pagkain, ganon. Basta kung anong meron, yun lang. Hindi ako masilan sa pagkain guys. Kanin tsaka kape. Ito yung mga sikreto ng mga Ilocano. Shout out sa mga nakaka-relate nito, nakaranas. Pero kung gusto nyo maranasan guys, subukan nyo rin. Sarap. Kasi minsan kasi pag sa probinsya, wala talagang mabilhan ng mga tinapay dati. Kasi hindi naman sa biskwit, kasi pag biskwit hindi namin dito sa ganitong kape. Hindi kami mahilig sa ganun ba. Yun lang yung kumbaga merienda, anin mo na lang ng mga juice, ganun, o malamig. Sa ngayon kasi meron na rin yung meron na rin nag-iikot ngayon na nagtitinda ng pandesal, nakamotor, ganun, naka 1920s na lang yon. 1920s, mga 2020s na lang yung mga ganun na yun. Nung bata ako, muntik pag nahulog, yung bata pa ako, wala pa yung ganon.
So, ano naman natin guys di ba? Kumbaga, sanay naman tayo sa ganito. Sarap. Kaya, kahit anong ano sa atin, kahit saan tayo mapunta na lugar, basta kaya nating pagkain, hindi tayo namimili kung anong meron, yon inaano ko na pasalamat pa rin tayo guys, di ba? So, gusto ko lang i-share kung ano yung buhay ni Mek, yung naano niya doon sa probinsya, yung namimiss niya. Di ba sarap? Siguro yun, parang weird na, baka parang weird na tignan, pero subukan nyo, masarap pala, di ba? Minsan Milo, ganon, pero siyempre Milo pang lang, mahal ng panahon na yon. Yung kape, yung kaping bigas, sarap nun guys, lalo na pag yung tag-ulan, ganon yung namin. So, kumbaga, ang sarap balik-balikan yung mga ganong sitwasyon, na balik-balikan lang na maalala yung mga nagbigay sa'yo ng mga motivation na para pag-igihan mo pa magtrabaho, ganito ganyan, di ba guys? Kagaya nito, andito na tayo, hindi natin nakalain na makakarating tayo dito, di ba? Na pero hanggang ngayon ganun pa rin yung buhay natin, hindi naman mayaman, hindi naman sobrang hirap, di ba? Pero kumbaga, mapag-aral lang natin yung mga anak natin, tsaka mga mabigay natin yung pangangailangan ng pamilya natin. So na ako doon guys, masaya na ako doon. Pero kung masigitin pa ni Lord, at pasalamat pa rin tayo na kahit pa paano binigyan tayo ng opportunity magkapagtrabaho dito sa Taiwan, nabubulol na si Mek. So yun lang ang papasalamat ko talaga guys, na ito yung mga naranasan ko na ginawa dahil sa hindi ko naman to kasi gusto ko lang talaga kasi na-miss ko nga. May ulam naman ako doon na niluto ni wifey, yung pinakbet tsaka pritong isda. Pero siyempre sabi ko kaya yung sabi ko mas, kasi parang bigla lang na nakita ko yung kape kasi diyan, hindi ako bira na kasi magkape, nakita ko yung kape. Sige nga, atry ko nga ulit yung ginagawa ko dati ako sa kanya. Naisip ko na ganon. So yun guys, at siguro na naman yung pag nakita siguro ng mga anak ko nito, ano ba yan? Ano yung kinakain mo? Hindi ako guys, hindi ko pinapakita yung parang baka sabihin nyo na nagmamakaawa po ako, yung paawa effect. Hindi po. Sinishare ko lang po kung ano yung talagang ko sa Ilocos, sa aming probinsya, yung ganito. Kasi karamihan sa amin ganito yung ginagawa pag yung ganitong umaga, yung pangmadalian. Diba pag sa Maynila naman, pandesal tsaka kape, diba? Pero kung yung makaka-relate ka talaga, kung try yung subukan to, mas maganda na lang to kaysa yung kung may kanin naman kayo, diba? Mas bahaw, sayang kasi yung bahaw pag na pa mamaya mapanis, kaysa yung bili pandesal guys, di ba? At least yung pandesal nandyan lang, yung kanin minsan pag nakaligtan mo papapanis. So yun guys, at comment below lang po kung ano yung gusto nyong sa akin na content natin para buhay probinsya, at sa anin natin yan ikwento natin kung ano yung, kung gusto nyo bang kwentong buhay ni Mek nung nasa probinsya pa, ay pili natin yan. So yun,
Susunod natin yan guys. Maraming salamat. Thank you so much. Good morning sa lahat and good day. Happy lang. Good vibes lahat. Stay humble and peace.